Okay, continue natin tong chapter 4, statistics. Nandito na tayo sa measures of dispersion. So, dito sa measures of dispersion, ang pag-uusapan ulit natin dito is range, standard deviation, tsaka variance. So, yung range, na pag-usapan na natin siya dun sa frequency distribution table, which is yung difference lang ng greatest data value, ito, or yung max, minus yung least data value or yung mean. Okay, so dapat familiar na kayo dito sa range. Next naman is yung standard deviation. So standard deviation shows how much the values in the data differ from the mean. Okay, so ginagamit natin yung standard deviation para malaman natin kung gaano ka-disperse yung data natin from the mean. So, kapag daw yung standard deviation natin is small, ibig sabihin yung numbers are close to the average or the mean. Kapag naman large yung standard deviation natin, ibig sabihin dispersed yung data points or data values natin, dispersed or spread out. Okay, so kailan natin ginagamit yung standard deviation? Halimbawa, nagtetest tayo ng medication. So, gusto natin kapag magtetest tayo ng medication, mababa lang yung standard deviation natin. Ibig sabihin, mababa yung standard deviation, ah, yung mga makukuha natin na values malapit lang sa mean. Ibig sabihin, medyo constant or medyo precise yung ating values. Okay. So, ito yung formula for standard deviation. So, tandaan nyo kanina yung difference nung sa mean natin, yung population mean at saka sample mean, 'di ba? Gumagamit tayo ng capital letter N kapag gusto nating i-signify na population yung pinag-uusapan natin. At small letter n naman kapag sample yung pinag-uusapan natin. So, dito sa standard deviation, mahalaga na alam natin kung ano yung pinag-uusapan natin. Kasi kapag population, standard deviation, which is ito yan, population standard deviation, which is ang gagamitin symbol natin is ito, small letter sigma. Ito, ganyan. Small letter sigma. Ang divisor dito sa loob ng square root is n lang. Okay, n, ito. Dito naman sa sample, standard deviation, ang divisor natin dito sa loob ng square root is n minus 1. Okay, so dapat marunong kayo mag-identify kung ang pinag-uusapan ba natin is sample or population. Okay, so ano pa yung difference nilang dalawa bukod sa symbol? So kapag sample, standard deviation, ang symbol lang natin dito ay small letter s. Okay, population standard deviation, symbol natin is small letter sigma. Okay. So, ano yung difference nila? Ito lang yung nasa baba at saka itong part na to magkaiba. Kasi nga, itong x bar ay kapag sample mean, ito namang mu ay kapag population mean. Okay, so sa uluhin nyo tong formula ng standard deviation kasi gagamitin natin to. Okay, so may process tayo sa pagkuha ng standard deviation. So, unang ginagawa natin sa pagkuha ng standard deviation, kukunin daw natin yung mean. Ito. So, step 1, kunin natin yung mean nung dataset. Next, kapag nakuha na natin yung mean, for each data point, i-calculate natin yung deviation or yung difference nung kada data point dun sa mean. Ano itsura niyan? So, i-assume natin na ang pinag-uusapan natin is population. Okay, so assume muna natin for this example, pinag-uusapan natin is population standard deviation. So, step 1 daw, kukunin natin yung mean. Ang population mean ay mu, tama? Yan, mu. Okay, so step 2, for each data point, i-calculate daw natin yung deviation from the mean. Ano nga ulit yung data point natin? Yun yung mga x. Okay? X.
So, calculate natin deviation from the mean. Okay, so x minus mean. Okay, next, step 3. Calculate the square of each deviation and find the sum. Okay, so pinagsama na dito yung square tsaka yung sum. So, una daw, kapag nakuha na natin dito sa step 2, okay, i-square naman natin. Isa-isa. Yan. Okay, kapag na-square na natin, kukunin naman natin yung sum. Ano yung sum? Gagamit tayo ng summation notation. Yan. Yan. Step 4, kapag nagawa na natin yan, i-divide natin by n. Ito, kapag ang pinag-uusapan natin is population standard deviation. N minus 1 naman kapag sample. So, ayun. So, di-divide natin daw yung ito. So, since pinag-uusapan natin dito sa example natin dito is population, i-divide lang natin to by n. Lastly, step number 5, find the square root of the quotient dito sa step 4. Okay, so, i-square root lang natin yung buong, ito, yung, yan, square root lang. Yan. So, kung maalala nyo, ito lang din yung formula natin dito. Yan. Yun. So, may process siya. So, try natin tong, ayan, may variance pa pala. Ang variance lang, square lang siya ng standard deviation. Formula, symbol is sigma squared kapag pinag-uusapan natin is population variance. At S squared naman kapag sample variance. Okay. So, makikita natin, madali lang i-compute itong variance. Okay. Tingnan natin yung example. Okay. So, gamitin ulit natin yung pulse rate na example natin dun sa central tendency. Okay. So, ito lang din yung example kanina. So, di ba nakuha na natin yung um, mean dito sa pulse rate na to. Ang mean natin, tama ba nakuha na natin? Ay, hindi pala, hindi natin siya kinuha. Okay, so, ang gagawin natin, step 1, kukunin daw natin yung mean. So, for this example, i-assume natin ang pinag-uusapan natin is population. Okay, so, ang population mean is equal sa summation ng kada data points. So, lahat ng yan, i-add natin 42 plus 38 plus 66 and so on hanggang 68. And then, i-divide natin by n. Yan. So, ang kanilang summation ay 664. Okay, try nyo on your own. Ayan. Sa akin, 664 yung nakuha ko. I-divide natin by n, which is 10. So, ang mean natin dito ay 66.4. Okay. So, yun yung gagamitan natin dito sa part na to. Ayan. So, una muna, i-list daw muna natin lahat ng mga x. Yan. Pwede din namang hindi na, pero yan, para hindi kayo malito, pwede namang i-list nyo tong mga x isa-isa. Yung mga data points. Yan. Make sure lang na yung mga sinusulat nyo data points is tama. Okay, baka paglipat nyo dito sa table, iba na yung naisulat nyo. Okay, so next naman natin gagawin is kukunin natin yung deviation. Tama, dito sa step 2, for each data point, calculate its deviation from the mean. Okay, so x minus mu. Ibig sabihin, dito, 42 minus 66.4. Yan. Kukunin natin yung value ng mga yan. Tapos, iisa-isahin natin dito naman 38 minus 66.4. Yan. Hindi ko na isusulat isa-isa. Kunin na lang natin. Okay. So, try nyo muna on your own. Pause nyo muna ulit itong video. Tapos, try nyo kunin on your own. Okay. So,
gawin natin tong dito sa pinakaunang data point, 42 minus 66.4. Ang sagot dyan ay negative 24.4. Kapag nakuha nyo na yung x minus mu, diretso nyo na siya na i-square. Okay, para hindi nyo na i-type ulit yung minus or negative 24.4 tas i-square nyo ulit. Okay, idiretso nyo na siya na pa-square. Okay, so kapag in-square nyo yung negative 24.4 ay magiging positive 595.36. Yan. So, gagawin nyo lang lahat ng yan. Ito, so halimbawa dito sa minus 28.4, square nyo yan, 806.56. Okay, so isusulat ko lang tong lahat ng to. I-pause mo muna tapos gawin mo on your own. Ayan, ipopause ko din tong video para maisulat ko na lahat ng etong x minus mu tsaka x minus mu squared. Okay. Sige, gawin mo din on your own. Ayan, so naisulat ko na lahat nung the rest nung etong x minus mu tsaka x minus mu squared. Check mo kung tama yung or same tayo ng computation. Ayan, so sana nagko-compute ka din habang nanonood. Kasi kung hindi ka nagko-compute at pinapanood mo lang, stop mo na lang muna to tapos tsaka mo na ituloy. Kasi kailangan sumusunod ka sa computation para ma-internalize mo yung process na ginagawa natin. Okay, so kapag nakuha nyo na lahat ng yan, ang next step na gagawin natin is kukunin natin yung summation ng x minus mu squared. Okay? So, etong part na to, wala na kayong gagawin dyan. Eto na yon, eto. Yan. So, lahat ng yan. Ang gagawin na lang natin is, i-add lang natin, kasi nga, eto, summation. So, kukunin lang natin yung sum ng lahat ng eto. Yan. Summation lang yan. Okay. Ano nga ulit yung formula natin? Ito, tama. Yung formula natin for population standard deviation. Okay? So, try nyo kunin yung sum nitong 595.36 hanggang dito sa 2.56. Dapat ang makukuha nyo dyan ay 2,338.4. Okay? Divided by, ilan yung n natin? Ang n natin is 10. Okay, so, ayan. Next is, i-divide natin to. 2,338.4 divided by 10, magiging 233.84. Okay? Ayan. So, pag nakuha na natin yan, and i-square root lang natin, 15, magiging 15.2918. Okay, so yung final answer natin is itong 15.29. Yun na yung ating standard deviation, population standard deviation, 15.29. Ngayon, ano naman yung variance? So, sabi dito, yung variance is i-square lang yung standard deviation. So, kung ano man yung nakuha nyo dito, square nyo lang daw yan. Yun na yung variance natin. Or, ayan, eto na yun. Kung nagko-compute kayo, kung ano yung nasa loob na tong square root, tanggalin nyo lang yung square root, yun na yung variance. Okay, ibig sabihin, ayan. Ang variance natin for this example is, yung nasa loob ng square root, 233.84. Yan. So, sana nasundan nyo yung process at yun din yung answer ninyo. Okay, next is yung measures of relative position. Dito naman sa measures of relative position, ang pag-uusapan natin dito is yung z-score, percentile, tsaka quartile. Ayan.
So, unahin natin yung z-score. So, ang z-score daw for a given data point x is the number of standard deviations that x is above or below the mean of the data. So, above yung, kapag above, ang z-score natin is positive. Kapag below the mean, ang z-score natin is positive z-score, negative. Ayan, negative z-score. So, ito ulit yung formula for z-score. Nare-represent natin yung z-score as z sub x. Ito, pareho sila sa kapag pinag-uusapan natin is population z-score or sample z-score and zx. Okay? And ito lang yung nagkaiba sa kanila. Mu kapag population, sigma, small letter sigma kapag population. Ito naman, sa right side, x bar kapag sample, small letter s kapag sample standard deviation. Okay, next, percentile. Sabi dito, a data point x is called the pth percentile of a dataset provided p% of the data values are less than x. Okay? Tatandaan nyo dito, less than x. Ibig sabihin, hindi kasama yung x. Okay? So, kapag may binigay sa inyo na data point x, hindi nyo kasama sa bibilangan yung x. Yun lang mga less than. Okay? So, meron ding formula ang percentile, which is ito. I-divide nyo lang yung number of data points less than x. Divide nyo yun by the total number of data points and then multiply by 100. Pag ginawa nyo yun, makukuha nyo na yung percentile. Ito namang quartile. Kapag quartile naman, by the way, dito sa percentile, meron tayong percentile 1 or P1, P2, P3, P4 hanggang P99. Next is yung quartile. Kapag quartile, meron lang tayong tatlo. Q1, Q2, at saka Q3. Usually, ang una nating kinukuha dito sa mga to ay itong Q2. Ang Q2, yun lang yung median nung buong dataset natin. Kapag nakuha na nyo na yung Q2, which is yung median, kaya nyo nang kunin yung Q1 or yung Q3. Ang Q1, yun lang yung median of the data points less than Q2. Kapag Q3 naman, more than or greater than Q2. Okay, so may example naman tayo dito. Ayan, so may procedure tayong sinusunod sa pagkuha ng quartiles. Una, number one, step one, rank the dataset. Okay, kasi nga, di ba pinag-uusapan natin dito is yung median. Okay, so ganun din nga pala sa percentile. Okay, so kailangan nakarank. Kasi nga dun sa, di ba yung sa central tendency natin, yung kapag kumukuha tayo ng median, una natin ginagawa is nira-rank muna natin yung data points natin. Okay, so from smallest to greatest. So, ganun din dito sa quartile since nakadepende siya dito sa median. Okay, so sa quartile, una natin gagawin is i-rank natin yung dataset. Number 2, find the median of the dataset. Pag nagawa na natin yung number 2, makukuha na natin yung Q2 kasi yung Q2, yun nga yung median. Next, pwedeng kunin na natin yung Q1 or Q3. Yun. Yun lang. So, for example, ayan, using ulit yung pulse rate natin na example natin kanina, kunin daw natin yung z-score for the pulse rate, 38 beats per minute. Okay. So, pag z-score yung pinag-uusapan natin, pwede naman na hindi na natin siya i-rank. Okay, gagamit lang tayo ng formula. Ano nga ulit yung formula for z-score? Z-score of data point x is equal to the, ito medyo mahaba yung formula natin. Ayan, hindi pala. Ayan, x minus mu divided by standard deviation. Okay. So, x minus mu or yung population mean
divided by population standard deviation. So, ang pinag-uusapan natin dito is yung data point 38. So, yung x dito, ito, papalitan natin siya ng 38. Kasi ang pinag-uusapan natin is 38 bits per minute. So, magiging z 38. Yan. So, mahalaga yan. Para alam nyo kung ano yung data point na pinag-uusapan natin. So, yung x magiging 38 minus min natin dito sa ating ano ay yung kanina. Anong ulit yung kanina? 66.4 divided by standard deviation natin. Yung na-compute natin na standard deviation natin kanina is 15.2918. Okay. Equal yan sa, okay, negative yung magiging sagot natin kasi mas maliit yung 38 kaysa dun sa mean natin. So, magiging sagot natin dito is negative 1.8572. Okay, so yan yung z-score ng data point 38. Yun. So, try mo naman on your own itong letter B. Z-score for the pulse rate, 84 bits per minute. Okay, so pause mo ulit muna itong video and then try it on your own. Okay, so for letter B, z-score for pulse rate 84 bits per minute. Ang computation naman yan is same lang dito sa taas. Okay, mag-iiba lang syempre ito, yung subscript na 84. Okay, burahin ko lang. Wait lang. Yan. 84 minus 66.4 divided by standard deviation natin 15.2918. So, ang z-score ng 84 bits per minute ay 1.1509. Ayan, sana tinatry mo din on your own. Yun. So, ano nga yung sabi natin kanina? Balik tayo. Ayan. So, sabi dito, kapag daw yung data point is above the mean, positive yung z-score natin. Kapag naman siya ay below the mean, negative yung z-score natin. Yun. So, obvious naman siya. Ayun. So, next is letter C. Ito. Try naman natin tong letter C, sagutan. So, sabi dito, hanapin daw natin yung percent of individuals whose pulse rate is less than 68 beats per minute. So, kapag ang pinag-uusapan natin is percentile at saka quartile, kailangan nakarank yung ating data set. So, i-rank natin itong data set natin. Sulat natin dito. Okay. Tanggalin ko lang muna tong part na to. Yan. I-rank natin dito. Lagyan ko to rank. So, isa-isahin natin. Ang mangyayari dyan, pinaka-minimum is 38. Ito. So, checkan natin. Next is 42. Then, 59. Tapos, 66. Then, 67. 68. Check natin. 77. Okay. 81. 82. And lastly is 84. Yan. So, etong ginawa lang natin is nirank lang natin yung data points, etong pulse rate, kasi nga pinag-uusapan na natin is yung percent of individuals whose pulse rate is less than 68 ppm or bits per minute. Okay, so burahin ko muna tong mga z-score na computation natin para may space tayo for computation. Sige, pause ko muna, wait lang. Okay, so dito tayo sa
Letter C, ang pinag-uusapan natin ngayon. Ano nga yung hinahanap natin dito? Yung percentile nung uh, percent of individuals whose pulse rate is less than 68. Okay, so hanapin natin daw yung percentile nung mga pulse rate na less than 68. So ano nga yung formula for percentile? Balik tayo dito. Ayan, so for percentile of score X, kuhanin lang daw natin yung number of data points less than X. So, dun sa case natin, less than 68 bits per minute. Bibilangin natin ilang data points yung less than 68 bits per minute. Then, i-divide natin yun sa kung ilan yung number ng data points natin and then multiply by 100. Okay, so dito kaya natin ni-rank yung data. Ayan, ito yung pinag-uusapan natin, tama? Itong 68. So, bibilangin natin yung pulse rates less than 68. So, hindi kasama yung 68 sa pagbibilang. Okay? Ito lang yun, yung 67, 66, 59, 42, tsaka 38. So, ilan yun? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so percentile is 5 divided by kung ilan yung total, ito, total number of data points. Ang data points natin dito ay 10 times 100. So, 5 divided by 10 times 100 is 50. Okay, so ang 68 bits per minute is nasa 50th percentile bits per minute. Meaning, yung percent ng individuals whose pulse rate is less than 68 is 50%. Ayan. Ibig sabihin, yung mga pulse rate daw na mas mababa sa 68 beats per minute is 50%. Ayan. Yan. Okay, so next naman is yung Q1, Q2, and Q3. Okay, burahin ko lang muna ulit ito para may space tayo. So, ano nga yung kapag ang pinag-uusapan naman natin is quartile, ang pinakauna natin gagawin dito is kunin natin yung Q2. Okay, yung Q2 natin is yung median. Ang median natin for this dataset is yung nasa gitna, which is 67 tsaka 68. Kasi even yung number ng ating data points. So, ang median natin is 67 plus 68 divided by 2. So, ang Q2 natin is 67.5 BPM. Yan, sama nyo yung unit. Okay, so okay na tong Q2. Yun kasi yung pinakauna nating mahahanap. Okay, next naman nating hahanapin is yung Q1. Ang Q1 naman is yung median nung mga data points na mas maliit sa Q2. So, ang natira na lang doon ay itong 38, 42, 59, 66. Ang median ng mga yan is itong 42 tsaka 59. Okay, so ganun ulit, kukunin ulit natin yung mean. So, 42 plus 59 divided by 2, yan ay 50.5 bits per minute. So, ang Q1 natin is 50.5 bits per minute. Lastly, yung Q3, Q3 naman natin is itong 77 hanggang 84 yung i-consider natin. So, ang median ng set na yan is ito, 81 at saka 82. So, ang Q3 natin is yung mean ng 81 at saka 82. Divide lang natin and makukuha natin is 81.5 bits per minute. Yun. So, nakuha na natin yung A, B, C, and D. So, eto lang yung mga formula na kailangan yung tandaan para sa midterm. Ayan. Mukha lang sila madami pero onti lang yan. Kapag nauunawaan nyo yung mga process, ayun, halimbawa itong mean. Yan. Basta naunawaan nyo yung process,
Actually, hindi na kayo mamamroblema sa formula. Ayun, basta tandaan nyo yung process at magfa-follow na yung formula. Yun. So, etong part na to, yun, sa ulohin nyo yan. So, yun lang yung ating chapter 4, yun lang yung coverage ng ating midterm. So, explain ko din kung paano yung problem set natin. So, yun lang and sana naunawaan niyo yung topic natin. Thank you.